Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from one of our followers at ito ay pinipm niya sa ating FB page. Age problem tayo. So, sa mismong civil service exam, nung last time, 3 age problem yata ang meron. Tapos, minsan as in wala talaga ang age problem. Pero kung alam nyo paano sagutan itong mga age problem na ito, alam kong ito ay makakatulong sa inyo sa iba pang mga word problems. Kung paano ba siya gawan ng equation. A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. Ang tanong dito, yung present age sa kanyang anak. Para klaro, mas maganda yung table method. Man, son, yung now natin. Kapag is, dun yan sa now. A man is 24 years older than his son. Hindi natin alam kung ilan yung edad ni son, therefore let n para sa edad ni son. Kapag sinasabing 24 years older, ibig sabihin yan, edad ni son, okay, older than his son man, so edad ni son plus 24, yan yung edad sa lalaki. In 2 years, ibig sabihin plus 2. In 2 years, his age will be, sino yung his na yan? Itong man. His age will be twice the age of his son. Yung edad ni son, let n para sa edad ni son now. Kung ang edad ni son now ay n, adan lang natin ng 2, yan na yung edad ni son in 2 years. Now, kapag sinabing his age will be twice the age of his son, so ito yung edad ni son in 2 years, twice dyan ay 2 times n plus 2. Yan naman yung edad nitong man. Ngayon, paano to gawan ng equation? Ang i-equate natin dito ay itong edad ni man. Yung now na edad niya ay n plus 24. Para maging equal ito sa edad niya in 2 years na twice sa edad sa kaniyang son, kailangan adan natin ito ng 2 years para maging equal yung edad ni man dyan. Uulitin ko lang, ito yung edad niya now. Tapos, yung edad niya in 2 years ay twice sa edad ni son. Para lang maging equal sila, adan natin ng 2 years yung edad ni man now. So ngayon, ito na yung equation kung saan pwede na natin itong hanapin yung value ni n. Ipagsama ang mga like terms, pwede natin i-add ang mga like terms. 24 plus 2, this is 26. So we have n plus 26. 2 times n, this is 2, and 2 times positive 2, this is positive 4. Again, ipagsama ang mga like terms. I-keep natin si 26. Itong si 4, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya. 2n. Yung isa naman ang i-transfer natin. Itong n na to, since positive yan siya, kapag matransfer, minus n. 26 minus 4, this is 22. 2n minus n, laging tandaan, kapag walang nakasulat na coefficient sa lahat ng mga variable, ibig sabihin 1 yan siya. So, ang ibig sabihin lang nito ay 2 minus 1. So, therefore, n na lang. So, mayroon na tayong value ni n. Yung tanong, the present age of his son. Yung son, let n para sa present age ni son. So, therefore, since ang n ay equals 22, ito na yung sagot. Letter
D. Ngayon, let's double check. Itong double checking natin, pwede natin itong gawing solution number 2 or isa pang paraan kung paano hanapin yung sagot dito. So, bali magbase tayo sa mga choices. Now, given na yung 22 years, yan yung edad ni San. So, yung edad ni San now ay 22. A man is 24 years older than his son. Ibig sabihin nito ay 22 plus 24. So, 22 plus 24, this is 46. So, dito tayo sa plus 2 years. 46 plus 2, this is 48. 22 plus 2, this is 24. Itong si 24, basahin nga natin, 2 years, his age will be twice the age of his son. 24 times 2, this is exactly equal to 48. Therefore, yung sagot nating 22 years, itong si San, ay tama. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.